Tahimik sa ngayon ang Bulkang Kanlaon kaya't ang ibang residente na nakatira sa 6-kilometer danger zone dumadalaw na ulit sa kanilang mga bahay. Ang latest sa bulkan sa exclusive agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa La Castellana, Negros Occidental. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan? Magandang gabi, George. Sinisimulan na ngang bisitahin ng ilan nating kababayan yung kanilang mga ari-arian, sakahan at kanilang mga tirahan dahil yun nga, medyo nagkakaroon ng kaunting katahimikan sa bulkan pero matatagalan pa bago bumalik sa normal ang sitwasyon o dun sa mga lugar na nasa loob ng 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Kanlaon. Puno pa ng dekorasyon ng bahay na ito ni Aring Caridad sa mismong tabi ng border control point sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana, tanda ng kanilang paglikas mula pa noong Disyembre. Ngayon, bumalik sandali si Aling Caridad sa kanilang bahay para maglinis matapos ang pagputok ng bulkan nitong Mayo 13. Kung sakaling man na hindi mahupa siya, okay lang man na makabalik kami dito, pero kung sakaling nga mas lumala pa yung niya, ubutin na lang siguro nga ma-relocation site na lang kami eh. Kay yung magpaputok parang nahihirapan ka kung saan ka patungo. Ang iba namang residente sa evacuation centers na nagpalipas ng Pasko, Bagong Taon at maging araw ng halalan. Tahimik sa ngayon ang bulkan, maging ang paligid ng danger zone areas sa La Castellana. Masugid na sumusunod ang mga residente sa window hours na ipinatutupad ng gobyerno. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga hamong hinaharap ng mga taga-La Castellana. Ito ang Bungahin River sa Barangay Sag-ang sa bayan ng La Castellana. Kung inyong mapapansin, lahar pa rin yung dumadaloy sa ilog kaya mahigpit na ipinagbabawal ng local government ang pagkuha ng tubig dito at pangingisda dahil mapanganib ito sa kalusugan ng mga residente. So, yung monitoring namin is not only the fishes are affected but also the water source of some sitios specifically in Barangay Sag-ang of our municipality. So we're still monitoring and assisting, coordinating with the barangay wherein if mayroong mga reported na nagkakasakit ng dulot ng pagkain ng mga affected na mga isda sa mga affected rivers ng aming LGU. Kaya ang Red Cross at ibang mga bayan nagpadala na ng water tankers para masigurong may maayos na maiinom at panligong tubig ang mga residente. Dagsa pa rin ang tulong sa mga apektadong bayan at lungsod. Kaninang umaga, pinangunahan ng Office of Civil Defense Negros Island Region ang mamimigay ng ayuda mula sa iba't ibang organisasyon tungo sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon gaya ng La Carlota City at Canlaon City. George, sa ngayon ay mas mababa kumpara kahapon yung naitalang volcanic earthquakes ng Canlaon Volcano Observatory ng PHIVOLCS dito sa Negros Occidental. From 4 kahapon, 2 na lang ngayon. Pero gaya ng mga nababantayan natin ito mga nakaraang araw, George, hindi pa rin sila nagpapakakampante at wala pa rin balita kung ibababa yung alert level 3 na nakataas ngayon sa Canlaon Volcano. At yan muna ang latest mula dito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, George. Paulo, isang tanong lang. Nabanggit mo may nagsusupply ng tubig dyan gamit yung mga water tanker. Pero meron bang plano yung LGU na mas pangmatagalang solusyon para maresolba yung problema sa tubig ng mga taga-La Castellana? So, magandang tanong yan, George. Actually, so far tinatanong natin yung mga local government officials at isa sa mga solusyon na kanilang ginagawa ngayon ay yung paglalagay ng water filtration system na mismong LGU ang nagpapatayo. Yung isang LGU, for example, kahapon nakabisita tayo sa Bago City, dati ang ginagawa nila yung mobile na filtration system. Pero dahil hindi rin sigurado kasi, George, kung magiging malinis at sustainable yung dami ng tubig from the site, ay isa yon sa mga tinitingnan na paraan para makakuha ng mas malinis na tubig yung ating mga kababayan. Pero definitely isa rin yan sa mga tinitingnan ng LGUs, yung paghanap ng water supply kasi yung iba sa mga water supply dito, mga bukal o di kaya mga spring sa malapit sa Bulkang Kanlaon yung pinagkukunan. So definitely they're looking at alternative water sources para naman mabigyan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. George. Salamat, Paulo Barcelon, na nasa Negros Occidental.